Yurki? Tanong nito sa pagitan ng mga halik. What? Nagtatakang tanong niya. Ngunit ng matauhan, binigay din niya dito ang hinihinging susi upang mabuksan ang pinto. Habang nanatiling nakahapit sa kanyang bewang ang isa nitong kamay. Madilim pa ang buong apartment nang sila'y pumasok. Di na niya nagawa pang buksan ang ilaw dahil muli siyang naging abala sa pagtugon ng mga halik ng binata. Tanging ang liwanag sa labas ng bahay ay nagsisilbing liwanag nila. Di niya maintindihan ang sarili, ngunit di niya kayang labanan ang damdaming hatid sa kanya ng binata. Sa bawat haplos ng mga kamay nito, ay iba yung init ang binubuhay nito sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Napayakap siya sa batok nito na magsimulang bumaba ang mga labi nito sa kanyang dibdib na di niya namalayang natanggal na nito ang pagkakahuk ng kanyang suot. Sa bawat halik at haplos nito, ay binubuhay nitong muli ang matinding pagnanasang nadarama niya. At tila ba, wala siyang lakas ng loob upang pigilin o labanan iyon. Di nagtagal, naramdaman na lamang niya na tila ba nasa alapaap siya habang nasa kandungan ng binata. Di na rin niya napansin kung paano nito natanggal ang kanyang pang-ibabang saplot. Marahil masyado siyang nalulunod sa matinding pagnanasa. Napapangol na lamang siya na magsimula itong gumalaw na maging isa ang kanilang mga katawan habang naroon sila sa mahabang sofa. Binuhat siya nito habang makadikit pa rin. Pinulupot niya ang kanyang mga kamay sa leeg nito, maging ang dalawang paa sa katawan ng binata. Tinungo nilang dalawa ang kwarto at doon na pinagpatuloy ang tagpong parehong pinananabikan ng kanilang mga katawan. Sa pagkakataong iyon, nabalot ng mungol ang buong silid. Tumagal ang tagpong iyon hanggang sa parehong nakadama ng pagod ang dalawa. Mahigit 6 na buwan ang mabilis na lumipas nang di na mamalaya ni Emma. Nasanay siya sa setup nilang dalawa ni Mark. Hatid sundo siya nito, lalo na kung di ito abala sa trabaho. Napag-alaman din niyang di lang ito simpleng mayaman, kundi may-ari ng isang kilalang kumpanya. Ganun pa man, wala naman siyang pakialam sa pera nito at kung gaano ito kayaman. Masaya siya sa tuwing magkasama silang dalawa at wala naman siyang hinihinging anumang bagay galing sa binata. Sa isang linggong hindi sila nagkakasama, ay para bang mababaliw siya at hinahanap ito. Parang nasanay na siya na gumigising na yakap siya nito. Halos napagkakamalan nga silang bagong kasal na di mapaghiwalay. Di na nga niya maalala na sumagi sa isip niya ang dating kasintahan at pinagpapasalamatan niya iyon. Masasabi niyang dahil sa binata, kaya mabilis niyang natanggap ang nangyari at nakalimutan ito. Siguro masasabi niyang masyado pang maaga para sabihin na nakamove on na nga siya, pero isang bagay lamang ang sigurado siya. Masaya silang dalawa ng binata sa piling ng isa't isa. 3 buwang mawawala ang binata. May mahalaga itong aasikasuhin abroad na may kinalaman sa malaking partnership at expansion ng business nito. At talagang sinulit nila ang sandaling magkasama silang dalawa. Kumain sila sa labas, nanood ng sine, at halos buong magdamag siyang hindi pinatulog nito. Nakakalungkot mang isipin, pero nangako naman itong sisikapin nitong umuwi at tatawagan siya nito lagi. Wala naman siyang magagawa. Malungkot siya marahil masyado lamang siyang nasanay na lagi itong kasama. No, ngayon pa talaga kung kailan nasa abroad na si Mark saka ka pa talaga delayed, Emma. Di alam ng dalaga ang gagawin. Nagpabalik-balik siya sa paglalakad. Di niya magawang mag-isip ng maayos. Naka-6 na PT na siya at walang pinagkaiba ang resulta sa nauna niyang test. Positive talaga ang lumalabas. Think, Emma. Aniya saka nagpakawala ng sunod-sunod na buntong hininga. Hindi mo pwedeng sabihin kay Mark ang totoo. Ano bang aasahan mong magiging reaksyon niya? Matutuwa dahil magkakaanak na kayo?
Ano bang label meron kayo? Wala naman, di ba? Kaya anong dahilan mo para sabihin pa sa kanya ang kalagayan mo? Kinakausap niya ang kanyang sarili. Nagtatalo ang isip niya dahil tama nga naman. Mahal ba nila ang isa't isa? Eh di nga nito masabi sa kanya kung ano siya sa buhay nito. Siyempre nagtagal ito dahil nagagawa niyang ibigay ang pangangailangan nito bilang lalaki. Pero maliban doon, wala na. Isang pagkakamali kung aasa siyang mahal siya nito. Kaya wala ring saysay para sabihin dito ang lahat. Saglit silang nag-usap ng binata sa video call. Pinaalam nitong nakarating na ito sa pupuntahan. Nagawa pa rin niya makipag-usap dito gaya ng dati, pero ni hindi niya binanggit ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. Ganon lagi ang ginagawa nilang dalawa. Nagkakausap bago matulog sa gabi at bago pumasok sa trabaho. Inaamin niyang naninibago siya noong una, ngunit kalaunan lumipas sa mga araw, linggo, at parang kailan lang, isang buwan na silang di nagkakasamang dalawa. Medyo nasanay na rin siya kalaunan. 2 buwan na siyang buntis, pero di niya iyon masabi-sabi sa kaibigan, lalo na sa kanyang ina, kahit pa napapansin nitong tumataba umano siya nang huling umuwi siya sa kanilang bahay. Mas napapadalas ang pagsisinungaling niya sa kaibigan, lalo pat di na siya nakakasabay sa pagna-night out nito. Ngunit nagawa niya rin umamin kay Luna nang mahuli siya nitong kumakain ng manggang hilaw na hindi pa nag-uumagahan. Doon na niya sinabi dito ang lahat. Sorry Luna, hindi ko lang talaga alam kung paano ko sasabihin. Kahit na kay Mami di ko aaminin sa kanya na buntis ako. Malungkot niyang sabi sa kaibigan. So anong plano mo ngayon? Alam mo naman siguro na hindi mo pwedeng panghabang buhay na maitatago yan. 3 months from now, mahahalata ng umbok ng tiyan mo. Kaya sabihin mo na kay tita ang lahat. Alam na ba ni Mark na buntis ka? Nito. Nanatili siyang tahimik. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Huwag mong sabihing di mo sinabi sa kanya. Abay, karapatan niyang malaman yan, girl. Ano ka ba? Nito sabay kamot ng ulo. Ano bang sasabihin ko? Di naman kami magjowa. Wala naman kami kaya paano ko sasabihin? Do you think matutuwa siya pag nalaman niyang buntis ako? Sobra siyang nanlumo sa mga posibilidad. Paano naman kung mali ka pala sa mga inaakala mo? Paano kung ituturing niyang blessing niyang pinagbubuntis mo at gawin niyang totoong anumang meron kayo? Emma, huwag kasi puro nega. Maging positive ka naman kahit ngayon lang para sa magiging baby niyo. Hindi naman tulad ni Samuel si Mark. Huwag ka namang unfair dun sa tao, girl. Tumagos sa kanya lahat ng mga tinura ng kaibigan. Sige, susubukan ko. Di pa kasi siya tumatawag simula kagabi. Mukhang busy na yata. Aniya. Di ikaw ang tumawag. Ano namang masama dun? Minsan, kumilos ka rin, girl, para malaman din naman ng tao na iniisip mo siya. Kumustahin mo naman kung kinakailangan. Ikaw ba? Ano ba siya sa buhay mo? Sigurado naman ako na di lang siya partner in bed lang. Na ginamit mo lang siya para makalimutan si Samuel na yun. Sorry for my word, girl, ha? Pero tingin ko mahal mo na din si Mark. Di mo lang maamin yun dahil pilit mong iniisip na wala namang kayo. Na pareho lamang kayo nagstay sa isa't isa dahil pareho niyong na-feel na masaya kayo kung anong meron kayong dalawa. Mahabang wika nito. Di ko alam na marunong ka rin palang mag-counseling. Pero salamat, Luna. Tatandaan ko at gagawin ang mga sinabi mo. Niya, pero sa isip nag-aalangan siya kung gagawin ba talaga yun. Kaya mo yan, girl. Isipin mo na hindi mo to gagawin para lamang sa sarili mo, kundi sa munting buhay na nasa iyong sinapupunan. Nito sabay tapik sa kanyang balikat. Tuloy napapaisip siya. Wala namang masama kung susubukan niya.
Nakatihaya sa kama ang dalaga. Maghahating gabi na pero di pa rin siya dinadalaw ng antok. Hinihintay niya ang tawag ng binata. Habang naghihintay, panay ang kain niya ng hilaw na mangga. Gustong-gusto niyang kainin iyon. Minsan napapangiti na lamang siya. Di niya sukat akalain na isang araw, magigising siyang magiging nanay na siya. Naalala niya ang sinabi ng kaibigan, kaya sinubukan niyang tawagan si Mark. Ngunit nanlumo siya. Di ito online, kaya nag-iwan na lamang siya ng mensahe. Wala namang espesyal sa mensahe niya. Pangangamusta lamang at kung nakakain na ba ito. Naghintay siya ng ilang sandali, ngunit wala talagang senyales na makakausap niya ito, kaya nag-iwan na lamang siya ng mensahe. Di niya alam kung anong oras na siya nakatulog. Kinabukasan, maaga rin siyang nagising. Nagsisimula na rin siyang nakakaranas ng morning sickness, pagsusuka at pagkahilo. Pero pinilit niyang bumangon. May trabaho siyang naghihintay, kaya kahit masama ang pakiramdam ay sinikap niyang maghanda. Habang nasa trabaho, panay ang tingin niya sa kanyang cellphone, ngunit walang paramdam ang binata. Nakailang message na siya at voice message, ngunit di man lang ito binuksan ng binata. Di niya maintindihan, pero pakiwari niya naninikip ang kanyang dibdib na animoy isang bahagi doon na tila ba kumikirot. Sa huli, dinaanan lamang niya sa paulit-ulit na buntong hininga, saka pinilit maging normal ang lahat. Hindi pwedeng maapektuhan ang kanyang trabaho. Ang isang araw na wala silang naging komunikasyon ng binata, ay nadagdagan pa ng ilang mga araw, hanggang sa naging linggo at tuluyang naging buwan. Masakit man isipin, pero mukhang wala na yata ang pakialam ang binata. Hanggang sa sumuko na rin siya. Ayaw niyang umasa, lalo na at una pa lang, malinaw naman na wala siyang dapat asahan. 3 buwan ang nakalipas, tulad ng sinabi ng binata na itatagal ito sa abroad. Walang tawag, walang chat, walang anumang paramdam mula dito. Nawala na rin siya ng pag-asa pa. Marahil tama ang hinala niya. Wala naman talagang sila, kaya di siya dapat umasa dahil wala namang ibig sabihin dito ang lahat ng namagitan sa kanilang dalawa. Emma, huwag mong pabayaan ang sarili mo. Huwag kang magpakapagod. Ang mabuti pa siguro, sasamahan na kita dito sa apartment ang hindi ka na napapagod pa anak. Boses iyon ng kanyang ina. Dinalaw siya nito isang hapon. Naamin na rin niya sa ina ang totoong kalagayan. Noong una ay sumama pa ang loob nito. Pero di rin nagtagal, napatawa din siya ng ina. Ito na ang dumadalaw sa kanya tuwing weekends. Madalang na siyang umuwi sa bahay nila. Nakakapagod din kasi ang biyahe. Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Healthy po si baby ayon sa doktor. Baka mabagot kayo dito sa buong araw sa kakahintay sa akin. Aniya sa ina. That's okay. I can do the laundry. No need, mom. May trabaho ka din naman eh. Saka okay lang po talaga ako, mommy. You have nothing to worry about. Besides, maliit pa naman ang tiyan ko. Kaya ko na po ang sarili ko, mom. Agaw niya sa ina. Well, if you insist, tawagan mo ako palagi, okay, Emma? Of course, mom. I will. Aniya sabay yakap sa ina. Buti na lang talaga, naroon ang ina na masasandalan niya. May pagkakataon kasi na di na niya magawang mag-isip ng tama. Nakafocus siya sa mga kamalasan niya sa buhay. Wala siyang kinikilalang ama. Pinagpalit sa iba ng lalaking buong akala niya'y mahal siya. At ngayon, nabuntis sa isang lalaking di naman niya maituturing na para sa kanya. Lalo pa at parang bula din itong naglaho. Di na nagparamdam. Sa kabila ng nangyari, isang bagay ang natutunan niya. Mahalin at bigyang halaga ang sarili. Dahil walang ibang gagawa nito, kundi tanging siya lamang.
Sa ganoong paraan, matututunan niyang tanggapin ang lahat at yakapin ang lubusan ang sitwasyon niya ngayon. Higit sa lahat, mahalin ang munting buhay na sa kanya lamang umaasa. Di inaasahan ni Emma ang kanyang bisita isang tanghali. Di na siya sumama sa eroplano dahil na rin sa madalas siyang nahihilo. Kaya nilipat na lamang siya ng management sa ibang resource unit ng airlines. Less stress na din, pero sa di inaasahang taong dumating ngayon pa lang, para na-e-stress na siya. Si Samuel kasi, gusto umano siya nitong makausap. Ang totoo, wala naman silang dapat pag-usapan, kaya di na siya nag-aksaya ng panahon. Ngunit sadyang mapilit ang lalaki. Kahit pa nagpatulong na siya sa gwardya upang paalisin ito, ay di pa rin ito umalis, kaya wala na siyang nagawa pa kundi ang harapin ito. Ano ba kasing kailangan mo, Samuel? Ang kapal ng mukha mong wagpakita sa akin pagkatapos mong itapon ang 3 taon. Ano? Magsusorry ka? Huwag ka na mag-alala. Okay na ako. At kung itatanong mo na napatawad na kita, aba, ang swerte mo naman kung sasabihin kong oo. Di ganon kadali yun. Kaya mabuti pa umalis ka na dahil sinasayang mo lang ang oras ko. Walang prenong sabi niya. Nilabas niya talaga ang lahat ng kinikimkim sa puso. Gumaan ang kanyang pakiramdam matapos bitawan ang mga salitang iyon na matagal na niyan dapat pinakawalan. I'm sorry, Emma. Please give me another chance. Nagkamali ako. Patawarin mo ako, please. Pagmamakaawa nito at akmang gaganapin ang kanyang mga kamay, pero bago pa man mangyari iyon, umatras na siya. Wala ka nang dapat balikan pa, Samuel. May mahal na akong iba at magkakaanak na kami. Kaya umalis ka na at wag ka nang babalik pa. Matigas niyang sabi dito. Masasabi niyang okay na siya matapos masabi ang lahat ng hinanakit niya dito. Pero hindi niya masasabing kaya niya itong patawarin sa ngayon. Hindi ako naniniwala, Emma. Alam ko na ako lang ang mahal mo. Please, magsimula ulit tayo, okay? Nito na pilit siyang niyayakap kahit na nagpupumigla siya. Bitawan mo siya. Matigas na boses ng isang lalaki na kahit pa di niya lingunin ay kilala niya kung sino. Si Mark. Hinila nito si Samuel at walang awang pinagsusuntok. Nanlaban si Samuel. Di alam ng dalaga ang gagawin. Sobra siyang natatakot sa dalawa. Bigla siya nakadama na matinding sakit sa kanyang puson. Kasabay nito ay ang dumadaloy na dugo sa kanyang hita. Natataranta siya habang umiiyak. Mark! Tawag niya dito ng 3 ulit. Sapo niya ang kanyang tiyan habang duguan ang kanyang isang kamay. Doon lamang natauhan ang binata at agad siyang dinaluhan. Nawalan siya ng malay habang nasa mga bisig nito. Noon lamang dumating ang mga gwardya na siyang tumulong. Sapo naman ni Samuel ang duguang bibig habang tulalang nakatayo. Natauhan siya bigla nang makitang hawak ng lalaki si Emma at mukhang totoo ang sinasabi nito kanina na may iba na nga itong mahal. Puno ng pagsisisi na nilisan nito ang lugar. Baka sa mukha mga pagsisisi nito. Tama lang iyon. Pagkatapos ng lahat ng mga ginawa nito sa dalaga. Hey baby, how are you feeling? Boses iyon ni Mark habang hawak na mahigpit ang mga kamay ng dalaga. Ang baby ko. Nito. Baka sa mukhang matinding takot. Our baby is fine, Emma. You have nothing to worry about. Niya sabay halik sa noo nito. Masayang masaya siya sa balitang iyon. Di matatawaran ang takot niya habang hawak ito kanina sa kanyang mga bisig. Walang malay at tuguan. Kung ano-ano na ang pumapasok sa isip niya. Mabuti na lang at agad din silang nakarating sa malapit na ospital. Noon niya nalaman sa isang doktor na 4 na buwan ng buntis ang dalaga. Nagawa pa niyang tanungin ng paulit-ulit ang doktor
dahil buong akala niya nagkamali lamang siya ng pagkakadinig. Halos magtatalon siya noon. 3 buwan niya rin tiniis ang lahat ng pangungulila dito at napagtagumpayan niya iyon. Sa panahong di siya nagpaparamdam sa dalaga, napagtanto niyang si Emma na nga ang babaeng kukumpleto sa buhay niya. Ang gusto niyang makasama habang buhay. Kaya matapos ang matagumpay na business expansion, pinangako niya sa kanyang sarili na panahon na rin upang sariling kaligayahan ang kanyang aatupagin. Kaya wala na siyang sinayang na panahon. Lumipad na agad siya pabalik ng bansa. Iyon nga lang, hindi niya inaasahan na madadatnan niyang nag-uusap ang dalaga at ang dating nobyo nito. Inatake siya ng matinding selos. Mahal niya ito at di siya makakapayag na muli itong guluhin ng lalaking minsan nang nanakit dito. Akmang susugurin na niya ito nang marinig niyang pinagtatabuyan ito ng dalaga at para bang musika sa kanyang pandinig ang sinabi nitong may mahal na itong iba. Alam niya sa kanyang puso na siya ang tinutukoy nito. Di na siya makapaghintay pa na sabihin din sa dalaga kung gaano niya ito kamahal. "What are you doing here? Pwede ka nang umalis." Anito sa malamig na boses habang di tumitingin sa kanyang mga mata. "I'm sorry baby sa mga nagawa ko. But believe me, 3 months is like hell. Walang gabing di kita naiisip. Masyado man akong preoccupied sa kumpanya. Pero gusto kong malaman mo na pinangako ko sa sarili ko na pagkatapos nito babawi ako sa mga pagkukulang ko sa iyo, Emma. Di ko man masabi sa iyo ang totoo kong nararamdaman habang magkasama tayo noon. Pero maniwala ka sana. Sinubukan ko, Emma. Ngunit nang malaman ko kay Luna na sinaktan ka rin ng taong minsan mong pinag-alayan ng iyong puso, natakot ako na baka masaktan lang din kita. Kaya nag-aalangan ako. Marami akong what if na sa huli, nagdulot sa akin ng takot. Kaya pinili kong huwag magparamdam sa iyo. Inaamin ko na isang pagkakamali ang ginawa kong yun. Pero iyon ang napamulat sa akin kung gaano kita kamahal. Ikaw ang kukumpleto sa akin, Emma. Ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Kaya nakahanda akong gawin ang lahat, mapatawad mo lang ako." Madamdaming wika niya sa dalaga. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy na ipaalam dito ang nilalaman ng kanyang puso. Bigla siyang nataranta nang makitang umiiyak ito. Parang pinipiga ang kanyang dibdib. Di niya kayang makita itong nagkaganon. "Oh please baby, don't cry please. Heaven knows how much I miss you. It's a huge mistake na sinaktan kita. I know. So please babe, give me another chance to prove to you how much you mean to me. Please, Emma." Buong pagmamakaawa niyang sambit. Di siya magsasawang gawin iyon ng paulit-ulit, mapatawad lamang siya nito. "Oh Mark, di mo alam kung gaano mo ako pinasaya. Ang buong akala ko ay wala lang sa iyo ang lahat ng namagitan sa atin. Salamat at dumating ka sa panahong di ko alam kung paano pahalagahan ang sarili ko. Binuo mo akong muli nang di ko namamalayan. Pinapatawad na kita, Mark." Di niya mapigilang yakapin ito ng mahigpit habang patuloy itong umiiyak. "Shh! Huwag ka nang umiyak, baby. I love you." Buong pagmamahal niyang bulong sa dalaga, kasabay ng isang masuyong halik sa mga labi nito. Months later, halos paliparin ni Mark ang kotse papuntang ospital. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang meeting nang tawagan siya ni Luna. Manganganak na ang asawang si Emma. Isinugod na umano ito sa ospital dahil pumutok na ang panubigan nito. Magkahalong kaba at excitement ang kanyang nararamdaman. Katulad ng naramdaman niya noong araw ng kanilang kasal. 2 buwan na ang nakalipas. Di niya rin maipaliwanag ang nadarama noon. Nag-uumapaw iyon sa kanyang puso. Nahuli na lamang niya ang sarili na pinagpapawisan. Nagtatakbo siya sa delivery room pagkababa niya ng kotse.
Naroon ang kaibigan niyang si Erwin at Luna na siya nag-asikaso sa asawa. Kinakabahan siya habang papalapit sa mga ito. Relax pare, hindi naman ikaw ang manganganak ka, pero daig mo pa ang nagle-labor. Bungad agad ng kaibigan sa kanya. Parang gusto niya itong sapakin. Nagawa pa talaga siya nitong pagtripan. Hey, kayo talaga. Pareho tayo nag-aalala kay Emma, okay? Pero let's pray na magiging okay ang lahat. Knowing my friend, she's a fighter. Kaya alam kong kayang-kaya niya to. Kahit papano, gumaan ang loob niya sa sinabi ni Luna. Tumagal ng halos 1 oras ang inilagi ng asawa sa delivery room at sa wakas, lumabas na rin ang pinakahihintay ng lahat, ang kanilang baby boy. Ilang sandali pa ay inilipat na rin sa ward ang asawa. Mahina pa ito, pero kitang-kita niya ang saya sa mga mata nito, lalo na nang makita nitong nasa mga bisig niya ang kanilang munting sanggol. Inilapit niya ito sa asawa at masuyong hinagkan ang noo nito. Hindi siya magsasawang ipadama dito kung gaano niya ito kamahal at kung gaano nito kinumpleto ang buhay niya. Marahil di maiiwasan ang pagkakamali sa buhay. Pero sa bawat pagkakamali ay isang aral na mas lalong nagpapatibay ng ating loob at nagbibigay lakas upang maging matatag sa anumang hamon ng buhay. Matutong magpatawad at isa puso ang tunay na kahulugan ng pag-ibig na siyang nagbubuklod ng 2 taong nagmamahalan. The End. Dito na po nagtatapos sa magandang story na ito. Please don't forget to like, comment, and share. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Sa susunod na story ulit. Take care everyone. Hanggang sa susunod na story. Bye-bye!